Ang kasong pag-uusapan natin ay nangyari ngayong taon lamang sa Colombia. Kilala ang Colombia sa kanilang likas na yaman, modernong lungsod at magkakaibang kultura. Ang gobyerno ay gumawa ng malaking hakbang sa mga nagdaang taon upang matiyak ang kapayapaan sa mga revolusyonaryo, bawasan ang krimen at ipinagmamalaki ng bansa ang lumalagong ekonomiya. Si John Poulos ay ipinanganak noong 1988 sa Franklin, Wisconsin. Ikinasal ito sa kanyang high school sweetheart taong 2009 at ang mag-asawa ay biniyayaan ng 3 anak. Perpekto at masayang tingnan ng mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Ngunit taong 2016 ang masayang pamilya ay nakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. Ang kanilang panganay na anak na 4 na taong gulang pa lamang ay na-diagnose ng napakabihirang uri ng cancer. Si John at Ashley ay naging advocate ng kanilang anak sa pakikipaglaban para sa FDA approval ng bagong gamot na makakalutas sa nasabing cancer. At humihingi ito ng medical support sa kanilang komunidad para makalikom ng $60,000 sa medical bills. Taong 2017 matapos ang 13 hours na matagumpay na operasyon para matanggal ang halos 150 na mga tumor sa katawan ng bata, ay sa wakas naging cancer-free ito. Kumalat sa buong bansa ang kwento, pinagdaanan at kung paano nalagpasan ng bata ang nasabing operasyon at kayon ay malaya na sa sakit na cancer. Katunayan ay ipinatawag pa silang magpamilya sa Speaker of the House para maging honored guest para sa President's States of the Union Address noong 2018. Dahil sila ay naging isang ehemplo ng kalakasan, pag-asa, matapang at matyagang hinarap ang hirap na dinanas mailigtas lamang ang kanilang anak. Naging simbolo sila ng pag-asa para sa mga mag-asawang nakakaranas ng kaparehong pagsubok sa buhay sa buong Amerika. Ang hindi alam ng marami na sa likod ng pintuan, ang mag-asawa ay malayo sa perpekto na nakikita ng karamihan. Si John ay mapang-abuso at gustong lagi siyang nasusunod. 2021 ay nag-file ng divorce si Ashley dahil sa hindi na nito nakaya ang pananakit at pag-uugali ni John. Ngunit bago pa man naging final ang kanilang divorce, ay inilipat na ni John ang lahat ng kanilang marital estate sa offshore trust at walang iniwan ni katiting sa kanyang asawa at mga anak. Inabandona niya ang kanyang pamilya at nanirahan sa iba't ibang bansa sa Europa. Kasama na doon ang Cyprus, Turkey at Ukraine, bago tuluyang nanirahan sa Texas. Tuluyan nang iniwan at kinalimutan ni John ang mga anak at hindi na niya ito nakita pa simula nung umalis ito sa Wisconsin noong January 2021. At tumanggi din itong magbigay ng child support kahit na ang judge na mismong nagsabi na kinakailangang magbigay siya para sa kanyang mga anak. Ang hindi alam ng kanyang asawa na sa panahon na inaayos nila ang kanilang divorce, ay naka-move on na si John at may nakilala ng bagong babae. April 2022 ay nakilala ni John ang isang 21-year-old na si Valentina Tres Palacios sa pamamagitan ng dating app na Tinder. Si Valentina ay isang sikat na DJ sa Colombia. Nag-umpisa itong maging DJ nung nasa teens pa lamang ito. At sa edad na 21, siya ay naging parte na ng mga nightlife sa Bogota, ang kapital ng Colombia. Ang kanyang specialization ay ang mga Latin dance music sa mga sikat na clubs at hinirang siyang breakthrough DJ ng taon sa Colombia Dance Awards taong 2019. Sobrang humanga at mabilis na na-inlove si John kay Valentina kahit na hindi pa niya ito nakikita sa personal. Noong mga panahong yon ay inimbitahan niya na ito sa isang magarbong bakasyon sa Cancun, Mexico at siya ang nagbayad ng lahat. Doon sila nagkakilala ng mabuti at nagdesisyon na gawin ng opisyal ang kanilang relasyon. Pagkatapos noon ay madalas nang pumupunta si John sa Bogota para bisitahin si Valentina at nangyari yon ng mga ilang buwan na pabalik-balik ito sa bansa. Pinapadalhan niya ng pera kada linggo si Valentina bilang regalo. At dahil sa sobrang na-inlove si John kay Valentina ay nagpropose na ito ng kasal kahit na ilang buwan pa lamang ang kanilang relasyon.
December 2022 ay nag-post pa si John sa kanyang Twitter at ipinagmalaki ang kanyang fiancé. Ngunit matapos lamang halos isang buwan, ang mala fairy tale na love story ng dalawa ay nauwi sa kasuklam-suklam na pagtatapos sa kamay mismo ni John. Dumating si John sa Bogota noong January 19, 2023. Ang plano ay mananatili na ito sa Colombia at mag-umpisa ng panibagong buhay kasama si Valentina. Sinabi niya kay Valentina na kumuha na ito ng apartment para sa kanila sa sentro ng syudad. Ngunit kalaunan ay napag-alaman na short-term rental lamang pala yon. 8:53 ng gabing yon ay nakita sa CCTV na may dalang malaking asul na maleta si John papasok ng apartment. Kinabukasan ay pumunta si John sa bahay ng ina ni Valentina para sunduin ang kanyang fiancé at dalhin ang lahat ng gamit ni Valentina papunta sa kanilang apartment. Nag-rent ito ng sasakyan at pagkatapos madala ang lahat ng gamit ni Valentina ay agad din silang umalis. Makikita sa kuha ng CCTV na sabay silang pumasok sa building bandang alas 7 ng gabi. At tumagal ang 2 oras sa loob ng apartment bago umalis ulit bandang 9:46 ng gabi. May gig si Valentina nung gabing yon kaya sinamahan ito ni John sa venue. Nakabalik sila ng apartment ng 1:54 ng madaling araw. Ngunit umalis ulit ang dalawa ng alas 3 ng madaling araw para bumalik ulit sa venue. Nakauwi ang dalawa sa kanilang apartment bandang alas 5 na ng madaling araw. At sa kuha ng CCTV ay walang makikitang kakaiba sa galaw ng dalawa. Sa sumunod na araw, January 21, 2023, ay halos buong araw na nasa apartment lang sina John at Valentina. Lumabas lang sila sa kanilang apartment para kumain ng kanilang lunch at pagkatapos ay agad ding bumalik. 10:43 ng gabi sa kuha ng CCTV ay makikitang umalis si John ng mag-isa. Hindi nalaman kung saan siya pupunta sa mga oras na yon, pero sa kuha ng CCTV ay makikitang binivideo ito ni Valentina. Kinabukasan, January 22, bandang alas 10 ng umaga ay makikita sa CCTV si John na dala-dala ang kanyang kaparehong maleta na bitbit nung una siyang dumating. Ngunit ang maleta ay may nakatakip na gray na kumot. Yun ay dahil sa ang maleta ay maliit para sa katawan ni Valentina, kaya ang ulo nito ay nakalabas. Tinakpan ni John ng kumot ang nakalabas na ulo ni Valentina. Matapos ang 4 na minuto ay makikitang nasa parking na si John at hirap na hirap itong buhatin ng maleta, papasok sa trunk na kanyang inirentahang sasakyan. Nung naipasok na niya ang maleta ay agad itong umalis. Nakuhanan pa ang kanyang sasakyan ng mga cameras at nakitang patungo ito sa komunidad ng Los Cambolos. Huminto ito sa isang basurahan at doon itinapon ang katawan ni Valentina pagkatapos ay agad ding umalis at dumiretso agad ito sa Bogota Airport. Gabi nung araw na yon habang naghahalongkat ng basura, ang isang homeless na lalaki ay nakita niya ang maleta na may nakalabas na ulo. Agad itong tumawag ng pulis at doon ay kinumpirma nila na ang katawan na nakita sa loob ng maleta ay si Valentina. Makikita sa kanyang katawan na brutal itong sinaktan dahil sa malalaking pasa sa katawan at leeg at malaking sugat sa ulo. Alam ng mga pulis kung sino ang suspect. At dahil sa hawak nito ay US passport, alam nilang susubukan itong lumipad palabas ng Colombia. Agad na pumunta ang mga pulis sa airport at inilagay si John sa no-fly list upang hindi ito makatakas. Ngunit nung dumating sila sa airport ay nalaman nila na nakalabas na ito ng bansa papuntang Panama City noong umagang yon. At nalaman pa nila na bumili ito ng tiket mula Panama papuntang Turkey at pagkatapos ay papuntang Montenegro. Ito ang mga bansa na walang extradition agreements sa Colombia. Dahil doon ay kinontak kaagad ng Colombian authorities ang law enforcement counterparts nila sa Panama at umaasa silang maharang si John bago ito makalipad patungong Montenegro. Mabuti na lamang at naharang ng mga pulis si John bago pa man ito makaalis mula Panama. Hinuli ito ng mga pulis at dinala pabalik ng Colombia. At sa kabila ng matibay na ebidensya laban sa kanya, ay pinaninindigan nito na siya ay inosente. At sinabi na ang may kinalaman sa pagpatay kay Valentina ay isang kartel. Ngunit hindi naniniwala ang mga pulis at agad na kinasuhan si John ng femicide o ang intentional na pagpatay ng babae. Napag-alaman na kung anong ginawang pananakit ni John sa dating asawa
at kung paano niya ito kontrolin at tratuhin. Ayon din ang ginawa niya kay Valentina. Sinubaybayan niya ang lahat ng social media ni Valentina at tinidiktahan niya din kung sino lang ang pwedeng kausapin ng babae. At dumating pa sa puntong nag-hire ito ng private investigators para sundan si Valentina habang wala siya sa bansa. Ayon sa prosecutor na nung gabi ng krimen ay nag-away si John at Valentina. At doon na nag-umpisang saktan ni John si Valentina. Yan ay dahil sa mga pasa na nakita sa katawan nito. Pagkatapos ay sinakal niya ito hanggang sa mamatay at inilagay ang katawan nito sa isang maleta at itinapon. Ang kaso ng femicide ay may sentensyang 40 years sa Colombia. At walang kasong femicide sa US kahit na halos araw-araw ay may pinapatay na babae ng kanilang mga partner. Kaya pinagsamantalahan yon ni John upang maiwasan sana ang nagawang krimen. Ayon sa kanya ay walang translator nung siya ay inaresto at bilang American ay hindi niya nauunawaan kung ano ang kasong femicide. Pinabulaanan yon ng prosecutor at sinabi na malinaw nilang ipinaliwanag kay John kung ano ang femicide at naintindihan yon ni John. At saad pa ng prosecutor na kung masentensyahan man si John ay humihingi sila ng minimum na 50 years na makulong ito. Magpahanggang ngayon ay pinaninindigan pa rin ni John na siya ay inosente at sinabi na may intensyon siya na mag-plead ng not guilty sa paglilitis. Ang paglilitis ay kasalukuyan pang nagpapatuloy at inaasahang magtatapos sa mga darating na buwan.